Magandang araw mga Kai Soto fans. Mula sa lahat ng indikasyon, mukhang hindi malala ang injury ni Kai Soto. At ito'y nagbibigay ng malaking pag-asa na makakalaro siya sa darating na February window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa pagkakataong ito, muling makakaharap ng Gilas Pilipinas ang isa sa pinakamalakas na kupunan sa rehiyon, ang New Zealand. Bagamat kasalukuyan pa ring nasa ilalim ng obserbasyon ang kondisyon ni Kai, malinaw na may positibong senyales na hindi ito seryosong injury. Ayon sa mga ulat, malaki ang possibility na makabalik na si Kai sa Sabado, January 11, sa kanilang laban kontra Chiba Jets sa Japan B-League. Ito ay magandang balita hindi lamang para sa Koshigaya Alphas, kundi lalo na para sa Gilas Pilipinas na umaasa kay Kai bilang isa sa mga pangunahing manlalaro ng kupunan. Habang hinihintay pa ang opisyal na resulta ng mga medical test, may tuturing na positibo ang mga naunang ulat dahil nagpapakita ito na hindi malala ang kanyang injury. Sa kabila ng pansamantalang pagkabahala, isang mahalagang aspeto ang dapat bigyang diin. Ang injury ni Kai ay hindi lamang isang hamon, kundi isang pagkakataon upang maipakita ang kanyang determinasyon at lakas ng loob. Ang ganitong mga hamon ang kadalasang nagpapatibay sa isang atleta, at si Kai ay hindi naiiba. Sa kanyang pagbabalik, tiyak na mas magiging handa siya hindi lamang sa pisikal, kundi pati mental aspects sa mga darating na laban. Ang pagiging atleta ay hindi lamang tungkol sa pagiging magaling sa laro, kundi pati na rin sa kakayahang harapin ang mga hamon tulad ng injury. Para kay Kai, ang ganitong sitwasyon ay isang paalala na ang pangangalaga sa sarili ay mahalaga upang maipagpatuloy ang paglalaro sa pinakamataas na antas. Well, sa ngayon, habang siya ay nagpapagaling, binibigyan siya ng pagkakataong makapagpahinga at maghanda para sa mas mahalagang laban sa hinaharap. Sa kanyang pagbabalik, hindi lamang ang kanyang pisikal na anyo ang magiging mahalaga, kundi pati na rin ang kanyang mental na kahandaan. Alam natin na si Kai ay isang matatag na manlalaro at ang mga ganitong pagsubok ay maaring maging bahagi ng kanyang kwento ng tagumpay. Sa bawat injury na nalalagpasan ng isang atleta, sila'y naging mas mahusay at mas handa sa mas malalaking laban. Ang paparating na laban kontra New Zealand ay isang mahalagang pagkakataon para sa Gilas Pilipinas. Sa kanilang huling pagkita, bagamat nagpakita ng magandang laro ang kupunan, hindi naging sapat ang kanilang depensa upang talunin ang mas malaking kalaban. Sa pagbabalik ni Kai, inaasahang magkakaroon ng mas matatag na harapan ang Gilas, lalo na sa ilalim ng ring. Si Kai ay kilala sa kanyang taas, depensa at husay sa shot blocking, at ang kanyang presensya ay isang malaking bentahe para sa Gilas Pilipinas laban sa mas malalaking manlalaro ng New Zealand. Bukod dito, ang kanyang kakayahang maglaro sa parehong opensa at depensa ay magbibigay ng balancing strategy para sa kupunan. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala sa kanyang laro, tiyak na makakabuo siya ng malaking epekto sa laban. Bagamat ang mga injury ay maaring magdala ng pangamba, ang positibong aspeto nito ay ang opportunity na magpahinga, mag-reflect at maghanda para sa mga susunod na laban. Well, sa kaso ni Kai, ang pansamantalang pagkawala mula sa court ay nagbibigay daan upang makapokus siya sa kanyang rehabilitasyon at maging mas maingat sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng disiplina ay mahalaga hindi lamang para sa kanyang kasalukuyang karera, kundi pati na rin sa kanyang pangmatagalang tagumpay bilang isang professional player. Ang mga tagahanga ng basketball, lalo na ang mga sumusuporta kay Kai, ay dapat manatiling positibo. Ang kanyang dedikasyon sa laro at pagmamahal sa kupunan ay patuloy na magbibigay inspirasyon para sa kanyang kapwa-atleta at sa buong bansa. Sa kabila ng kanyang pansamantalang setback, makakaasa tayo na babalik si Kai ng mas malakas at mas handa sa mga hamon ng laro. Habang nagpapagaling si Kai, patuloy naman ang preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa February window. Ang kupunan sa pangunguna ni Coach Tim Cone ay naglalayong mapabuti ang kanilang strategy at teamwork upang masigurado ang panalo laban sa New Zealand. Sa kanilang huling pagkikita, naging malinaw na kailangan ng Gilas ang mas matibay na depensa
at mas agresibong opensa upang makipagsabayan sa mas malalaking kupunan. At ang pagbabalik ni Kai ay magbibigay ng kumpiyansa sa buong kupunan. Ang kanyang presensya ay hindi lamang isang pisikal na bentahe, kundi pati na rin isang moral booster para sa kanyang mga kakampi. Sa tulong ni Kai, inaasahang mas magiging matatag ang laro ng gilas sa ilalim ng ring at sa depensa ng tao pagdating sa pagkakaroon ng mga hamon. Ang pagkakaiba lamang ay ang kanilang kakayahang bumangon mula sa mga pagsubok at ipakita ang kanilang determinasyon na magpatuloy. Sa kasaysayan ng sports, maraming atleta na nakaranas ng injury ang naging mas mahusay pagkatapos nilang magbalik. Ito ay dahil ang mga injury ay nagiging motibasyon upang mas pagbutihin ang kanilang laro at disiplina. At para kay Kai, ang kanyang pagbabalik mula sa injury ay tiyak na magiging inspirasyon para sa maraming kabatang atleta na nangangarap ding maging bahagi ng pambansang kupunan. Ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa laro ay patuloy na magpapakita kung paano dapat harapin ang mga hamon sa buhay. Sa kabila ng mga hamon, malinaw na ang injury ni Kai ay hindi isang dahilan upang mawalan ng pag-asa. Bagkus ito ay isang paalala na ang pagsubok ay bahagi ng tagumpay. Ang kanyang dedikasyon sa laro, suporta mula sa kanyang kupunan at pagmamahal ng mga tagahanga ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa kanyang pagbabalik. Habang hinihintay natin ang official na result ng kanyang medical test, nananatili ang ating paniniwala na makakabalik si Kai ng mas malakas at mas handa. Sa darating na February window, tiyak na ipapakita ni Kai ang kanyang husay at lakas, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bansa. Sa bawat laban, patuloy siyang magiging simbolo ng determinasyon, lakas ng loob at pagmamahal sa Pilipinas. Kaya't abangan natin ang kanyang pagbabalik dahil ang tagumpay ay tiyak na nasa kanyang landas. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.